Napanood nyo na nga last vlog ang ating resort na pag-iistihan na Anilao Scuba Dive Center kung saan mag-stay kami dito ng overnight. And ipagpatuloy na natin ngayon ang ating Batangas Travel. Dahil nga wala kaming makain, so kailangan namin pumunta sa pinakamalapit na talipapa. Sumakay kami sa pick-up ni Brian. Hinatig kami dito sa pinakamalapit na palengke. Along Mabini lang din to, along highway. So, nag-ikot-ikot muna kami. Nag-iisip kami kung anong mabibilhan dito. So far, maraming mabibilhan dito na lulutuin. Dahil nga wet and dry market ito along kalsada lang to. So, nag-stay kami dito ng siguro around 1 hour. Dahil kailangan namin mag-isip kung ano ang lulutuin namin dahil pinag-isipan pa. Prepare na yung pera namin dahil nag-aambaga naman kami. Pero hindi namin alam kung ano ng mga recipe at mga lulutuin kinagabihan pati na rin kinabukasan na makakain namin the whole time na magstay kami dito sa Mabini. So ngayon, nag-ikot-ikot muna kami dito. Naisipan namin na baka sinigang na nga lang, adobo na nga lang, grilled pork or isda. Dahil kailangan namin pagkasyahin. Sa aming lahat, 3,000 lang ang budget namin for the whole stay. Sa food lang ito. So, ikot-ikot kami, nagka-canvas kung ano yung mura na mabibili. The exact location of this talipapa, guys, is along highway lang to sa 135 Legazpi, Bawan, Batangas. Ginugel ko lang din to dahil nga hindi ko alam kung ano location na to dahil mga around 20 minutes din to from Anilao na Batangas na pinag-istihan namin. So habang nag-decide sila kung ano yung bibilhin, napag-desisyon na namin dalawa ni Kiara na ay bahala na kayo dyan, bibili na lang kami ng turon dito at banana Q dahil sabi daw mas masarap daw ang banana Q at turon dito kapag sa ibang lugar daw. Samantalang parehas lang naman mantika at saging ang pagkaluto at asukal niyan, pero the feeling nasa behind at the back of your mind na nasa ibang lugar kapag kinain mo yung niluto doon, ibang lasa, meron daw authenticity. Char! Authenticity, kaya sabi na pabili talaga kami ng dalawa, tiki-isa na kami. Ayan! At dito sa parte na nga to, medyo na-stress na yung aming tagahawak ng pera, si MJ, dahil medyo hindi na yata magkasya ang aming babayaran. Dahil nga sabi nga, 3,000 lang tayo, men. Meron pa tayong bibiling mga isda at mga pang-ihaw at mga kung ano namang pambalot sa ating ihawin. Uling pa, bigas pa. So, alam pa natin bibilhin, kaya tipid-tipid muna tayo. Kailangan nating hangin-hangin muna. At pagkadating nga namin dito sa pabalik sa aming resort na pag-iistihan, may nakita kami ditong bayabas. Ayan yung puno ng bayabas. Nung sinilip namin, ang daming bungang hinog. Kaya naman talagang nagnakaw kami dito. Shh, huwag kayong maingay dito kasi nga baka mabaril tayo. Dahil dyan, medyo nagsungkit-sungkit kami dito dahil nga na-excite kami dahil the last time na gumagawa kaming pagpipitas ng mga bayabas na to ay way back elementary pa talaga ako. It's just very nostalgic talaga. Layo mo. Dito ka pa sa pwesto ko. Ito oh. At successful nga yung pagkuha namin ng bayabas. Nakatikim na rin at merong ng asin. Ang sarap-sarap naman pala talaga. Boom! Oh, tanggal ang pustiso, ma'am. Char. Sumanib na siya doon sa At lahat na nga nakakain na ng bayabas na aming pinitas habang nagchichikahan muna kami kung anong balak naming gawin mamayang kinagabihan. Naku, tatambay-tambay lang muna kami. So excited nung mayang gabi dahil ito ang aming mga iinuin. Merong Red Horse, merong Alfonso at mga chichirya at 2 kilong lansones, tinapay at hinandang kape. Sinoy na nga pala ang nagluto ng sinigang. Siya ang nakatokang magsinigang pero ako yung nagsaing. Sa akin yung sinaing sa kabila. Tingnan ko kung the way siya magluto. Ayun! Pampasin na lang ang kulang talaga, ma'am. Sobrang gutom na ang lahat. At ito na rin po ang aking sinaing. O, diba? Hindi yan hilaw, hindi rin yan sunog. Ito na naman si Aldrin sa kabila. Nakatoka naman siyang magbalat ng hotdog dahil magi-grilled hotdog kami. At meron kaming hinandang bangus. Yung bangus ay aming iihawin para gawing pulutan or kung ano man, ulamin man namin yan. And syempre pa, nag-marinate na kami ng 1 kilo or 2 kilong pork dahil mag-ihaw na kami. Kinagabihan, nag-ihaw na rin kami, diretso na kaming nag-barbecue dahil sobrang gutom na gutom. Inabot na kami ng gabi sa pagbabarbecue. Ang tagal pala mag-barbecue. Dapat pala nag-barbecue kami habang kumakain ng bayabas kanina, kaya sobrang nag-init na talaga yung ulo ko dahil gutom na talaga ako talaga, ma'am. Sobrang taga minadali namin ang tigas ng
Ang tigas ng pork talaga kasi nga hindi siya handa-handahang pagkaluto. Nabigla siya para siyang natuyo talaga men. Pero wala kaming pakialam dahil gutom na kami. Medyo nasunog na rin yung iba dyan. Ang tawag dito, rare, kasi nga gutom na kami. Medium rare, gutom. Everybody attack! Attack na tayo sa ating pagkain. We equally distributed ang food, yung mga hotdog, mga sinigang. May kanya-kanya kaming plato, utensil, tsaka mangkok ng sinigang. Mag-refill lang kayo ng kanya-kanya kung ano man yung gustong kadami ang inyong kukonsume for the whole night. At meron na rin kaming hotdog at ang kanyang pinakahihirapan talaga naming sinigang at tsaka grilled pork or barbecue. Talaga namang we prepared our food. Kami talaga for sinigang, grilled pork, and milkfish with rice. I love that teamwork kasi nga kanya-kanyang toka, sino magsasaing, sino maghihiwa, sino maghuhugas. Super, super, very well done. Kaya naman talagang na-enjoy na namin the whole night yung pagkain namin ng aming pinaghirapang ipamalengke, iluto, at i-prepare. So, the whole night is waiting for us after nito mga 7 p.m. na to. At let's go! At nag-start na nga yung aming inuman. May bumulagta na sa sobrang puyat, pagod at lasing. Si MJ at si Noy. Sobrang daldal na. Thank you so much for watching my vlog. And that's my story.